Kaya nyo bang patawag yung sarili nyong mga congressman? Kaya bang? Kaya nyo bang ipatawag ang kapwa congressman nyo dito? Kaya nyo bang magtanong ng mga kailangan tanungin sa mga kapwa congressman nyo dito? Medyo malabo lang po yung dati. Kaya ba namin, what do you mean, ma'am? Again? Kailan ho mag-uumpisa itong TRICOM, Committee on Good Government and Public Accountability, Public Accounts and Public Works and Highways? Kailan po mag-uumpisa yung investigation ng TRICOM? Expected po namin magsimula yan within 2 weeks. If possible, the earliest is Wednesday po. Wednesday? The earliest is Wednesday next week, or the latest is maybe Monday to Tuesday next week. Got it. Thank you, sir. There are concerns, Congressman, that has been raised, basically saying, paano ho, how can the House investigate its own when there is speculation that some House members are allegedly involved, as there are 67 daw po na, at least 67 members that are also contractors. Yan po, nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Hindi ho ba may conflict of interest dito? I think there's no problem with the Congress investigating that flood control project. Once and for all po, hindi lang naman congressman siguro yung tinuturo nila, meron din po mga private contractor and even the DPWH, or kung meron mga iba pang stakeholder na involved dito. Kami naman po sa TRICOM, pag nakita namin na may liabilities yung congressman, it's either you explain yourself or ipasa kagad namin sa independent body for them to investigate or file charges. Ano po namin, ipasa po namin sa ombudsman of the proper authority. Kung natatandaan nyo po, during the last SONA, meron kaming congressman nga na nanonood lang ng isabong. Yung leadership, binigyan kagad siya, kinastigo kagad siya, tinagalan siya kagad ng committee. So I still believe na ang Congress po hindi naman para mangunsinte sa ganyan mga pangyayari. You have to remember, ma'am, halos lahat ng tao nakatingin ngayon. At kung yan yung tatawagin natin parang lutong Macau, nakakayari po ang Congress niya. Kaya siguro po, hindi naman mangyayari yun sa TRICOM. Congressman, meron ho kayong mga binanggit na mga salita na tama ho ba, nakakadiri o nakakasuka yung pong naging korupsyon dito sa flood control projects? Just personally, sir, kayo ho ba ikinagulat nyo itong sinasabing hatian sa flood control projects, or you knew about it pero hindi nyo po alam na ganito kalaki? What is it, sir? Nagulat po ako. Tama rin yung term, nakakasuka, nakakadiri. At lalo na po yung na-discover ng Pangulo ng isang araw na merong ghost project. Yun po talaga ang, that is a mother of all scam. Sabi ko nga, it might be another Napoles scandal. This is a mother of all scam. How will you siguro reply, Congressman, doon sa mga magtatanong na kaya nyo bang patawag yung sarili nyong mga congressman? Kaya bang? Kaya nyo bang ipatawag ang kapwa congressman nyo dito? Kaya nyo bang magtanong ng mga kailangan tanungin sa mga kapwa congressman nyo dito? Medyo malabo lang po yung dati. Kaya ba namin, what do you mean, ma'am, again? Kaya niyo ho ba, Congressman, sa mga nagtatanong, kaya ba ng TRICOM ipatawag ang kapwa congressman na sabihin po natin, posibleng involved or may questionable participation dito po sa mga flood control projects? At kaya niyo ho bang tanungin ang kailangang mga tanungin? Opo naman. In the first place, mas madali nga silang tawagin kasi andun na sila mismo sa Kongreso. At yung TRICOM po, I can assure you, ma'am, and even the public, na wala itong kikilingan at magiging fair po yung investigation. Tandaan po ninyo, yung Quadcom ng 19 Congress, yan din yung medyo accusation before. Pero what happened after the Quadcom, lahat naman ang dapat ipatawag, lahat naman ang dapat akusahan. At siguro naman, the result will speak for itself. Maganda yung naging resulta po. And this time yung TRICOM, naniniwala po ako sa credibility ng tatlong chairman. One is Congressman Terry Redon, si Congressman Joel Chua ng Good Government, at si Congressman Momo ng Public Works. So I believe na tama lang na magsimula. At kami naman kung meron ng independent body na mag-iimbestiga, willing din po namin isubmit yung sarili namin kung meron masasabit sa
sa mga Congress, isubmit to sarili namin to an independent body para once and for all din, ma-clear or maparusahan na yung mayroong kinalaman dito sa nakakasulasok nga sabi nyo na flood control project. Si Congressman Panaligan po, ipapatawag ninyo. Again, ma'am? Si Congressman Panaligan po, ipapatawag niyo ho ba? Yes, definitely, ma'am. Dahil sa privilege speech po ni Senator Lacson, lumabas na yung pangalan niya. So, once and for all, patawag namin siya. Malaman natin kung meron siyang kaugnayan dito sa usapin na to. At kung wala naman, sabihin niya rin sa amin. Pero kung meron, ma'am, willing po kami mag-recommend ng karampatang charges para sa kanya. Hindi po kukonsintihin ng leadership ng Congress kung meron mang kasalanan ng isang kamiyembro namin or kulig namin. Congressman Valeriano, during Senator Ping Lacson's privilege speech, hindi man niya ibinigkas ang pangalan ni Congressman Panaligan, lumabas naman po doon sa kanyang PowerPoint presentation, di ho ba? Dahil sa pag-imbestiga ng team ni Senator Ping Lacson, lumabas yung tinatawag na supposed to be accomplishment report ni Congressman Panaligan. Hindi naman po niya ito dinenay, kausap ko din po siya kagabi. Kayo ho ba may ganito, yung tinatawag na accomplishment report, katulad po ni Congressman Panaligan, kung saan lumabas yung 3.8 billion sa Nauhan at 800 million po sa Baco? To be honest, mama, dito po sa Metro Manila, wala ho kami natatanggap na accomplishment. Ako, I myself, I can speak for myself. Wala po kami natatanggap na accomplishment report. Nalalaman na lang po namin yan. First, ang procedure po na ginagawa ng DPWH dyan, pag pinresenta yung NEP, ando na po yung kailangan mga flood control. Hindi po kami nagre-recommenda ng flood control dahil aminin ko na po sa inyo, hindi naman kami engineer or knowledgeable sa ganyan. It's only the DPWH na magpe-present po sa amin. Meron po silang master plan talaga. It might be a long-term master plan, kaya lang nagkakaroon ng problema po dahil hindi nga nila mapondohan ng isang pondohan lang, ng isang funding. So, unti-unti po, kaya pagka nasisisi sa flood control, marami pa hong pagkukulang dito sa Metro Manila in regards to flood control project. Wala po kami natatanggap na kahit anong ganyan. Let me just kind of clarify that, sir. Yung lumabas po sa video presentation ni Senator Ping Lacson is supposed to be an accomplishment report by the congressman. Hindi po galing po sa NEP, etc. I know what you're saying. The budget originally comes from the NEP, Pero ang lumabas sa kanyang pagsasaliksik ay si Congressman Panaligan mismo ay meron po siyang inilabas na accomplishment report. Ibig sabihin, yung kanyang accomplishment report bilang congressman ng Oriental Mindoro, at doon po lumabas yung mga Nauhan at 3.8 billion at Baco to the tune of 800 million. So, doon po nagtaka at nagkaroon po ng pag-uusap doon sa privilege speech ni Senator Ping dahil nga tama ho ba yun? Palagay ninyo na pag nagkaroon po kayo ng funding galing sa sa DPWH, ay ilalagay niyo po yun bilang accomplishment report ninyo? Medyo nag-choppy po yung hindi ko masyado naintindihan. Alright, ulitin ko lang po. What I was trying to say, sir, is that ang nangyari po, si Congressman Panaligan, sa kanya po nanggaling itong accomplishment report na inilista po Nauhan at 3.8 billion and Baco at 800 million. Tama ho ba yun na ginagamit o inilalathala ninyo bilang congressman ang accomplishment report kung saan nakadetalye nga po yung mga proyekto that was funded in your particular congressional district? Hindi ko po alam sa parte ni Congressman Panaligan. It's either hiningi niya yon o talagang nagmo-monitor siya ng flood control project niya. Pero as far as dito po sa Metro Manila is concerned, wala po kaming report na ganyang hinihingi o may ginagawa regarding sa flood control project. Alright. So kayo po, wala po kayong ganon? Ibig sabihin, wala plain po, and simple. wala po. Definitely negative po. But do you submit, sir, that kapag kahit na po sinong congressman ay ilalathala ang kanilang accomplishment report, kahit nasaan po, kahit na ilaw, road repair, flood control projects, palagay niyo ho ba
responsibilidad din nyo na i-check kung tama po yung pagkagawa doon sa proyektong ito, being that isinama nyo po sa accomplishment report? Ma'am, ganito po ganito po ang ginagawa namin. Kami po nagpo-propose sa DPWH ng project. Nagre-request po kami kung ano needs ng district namin. It's either magbigyan po kami or hindi. Pero ang implementing at ang may hawak pa rin po ng budget, yung DPWH. So, I don't think na masama po sa accomplishment report ng congressman dapat yung mga nangyari na yun. Kasi sa totoo lamang po, request lang naman yung amin at marami po kami request na hindi na pagbigyan ng DPWH at ng DepEd. Sa district ko po, marami pang classroom na kailangan at yan po matagal ko na rin hinihingi sa Department of Education. Merong napapagbigyan, merong hindi. Opo. Pero to be an accomplice sa isang congressman, baka hindi po. Pero totoo yun, kami po ay naglalabi, kami po ay nagre-request sa mga department natin na sana yung ibang needs ng district ay mapagbigyan nila. Right. So, again, it's best to really clarify that kahit na po galing sa NEP yung budget, kayo po mismo bilang congressman, dahil kailangan nyo pong pagandahin din po ang inyong distrito, kayo po, gaya ng sabi nyo, ay naglalabi sa DPWH para po isama. Tama po. Go ahead, sir. Tama po, naglalabi po kami talaga. Ma'am, kami po, ako tulad ko, for 1 year, meron akong priority project na sana gusto kong mangyari o ma-implement sa district ko. Nire-request ko po talaga sa DPWH yun, sa isma sa DepEd. Kayo kung mapapagbigyan po nila o hindi, call po ng DPWH yun. Meron naman po talaga napapagbigyan at yun po maganda sa amin kasi sabi ko nga sa inyo, hinahanapan din naman kami ng mga constituency namin ng ano ba nagawa mo, Congressman. Pero yun po, sa totoo lang, sabi ko nga pasipaganda ko paano mo i-request sa DPWH. At sana, magkaroon ng funding lagi. Dahil lang lagi pong problema ng DPWH at ng ibang department agency yung funding po regarding sa project na gusto mangyari ng Congressman. Alright. So si Congressman Panaligan, surely, as you mentioned a while ago, Congressman Valeriano, papatawag nga dito sa TRICOM, no? What about this, sir? Yung lumabas po that Bulacan got the biggest share in Central Luzon sa flood control projects at 44 billion pesos. This is from 2022 to 2025. Again, 44 billion pesos. Ang tanong ko po, paano yung mga congressmen at congresswomen ipapatawag rin po ba ng Bulacan? I believe there are 6 districts and another one, 6 to 7. I think District 1, yung isa. Patatawag po namin sa TRICOM yun. Once and for all, maklear din nila kasi ghost project po yun sa Bulacan. Titignan din namin kung meron silang kinalaman doon sa ghost project na yun or wala. At lahat naman po yan lalabas naman sa TRICOM. Ang sigurado pong mapapatawag namin at dapat na may alam dyan, yung private contractor na nagsagawa ng project na yan. So magturo na rin siya para once and for all. Maklear din po, 300 plus kaming congressman Siyempre, generalization, sabi nyo nga, pag sinabing congressman, lahat kami nadadamay po dyan, di ba? So maganda na rin magsimula yung TRICOM para maituro na rin kung may 3 o 4 na talagang liable dyan sa mga ganyang proyekto. At least name names na rin po. Mapangalanan na rin sila. Palagay niyo ho ba si contractor ay maglalakas loob na ituro si congressman or si congresswoman, sir? Yung contractor po kung magkakaroon po ng lakas na loob? Again, ma'am? Do you think, sir, that the contractor, sabi mo nga, ipatawag na si contractor at name names. Sa palagay niyo ho ba, kayang pangalanan ni contractor, magkakaroon po siya ng lakas na loob na pangalanan si legislator? Ma'am, definitely, ma'am, yung contractor ng ghost project, blacklisted na po yan forever. So, if I were them, dapat magturo ka na kasi yung company mo tsaka yung pangalan mo talaga ang nasa at stake dito. So, dapat lang na magturo na siya dahil, kumbaga, hindi mo naman dapat i-shoulder mag-isa. Kung talagang ikaw lang ang may gawa niyan, malalaman naman din po natin. Pero I don't believe na mag-isa lang gagawin ng ng private contractor po. Alright. Congressman, what about Congressman Edwin Guardiola? Yes, you know ma'am. him? What about Edwin Guardiola?
Siya po ay ang party list representative, hindi ho ba? Ako, ng CWS, I think CWS. That's right. CWS, Construction Workers Solidarity. Do you know him personally, sir? Again, ma'am, ulit po, kung... Do you know him personally, sir? Ma'am, I can't hear you well. Kilala niyo ho ba siya? Yes, ma'am. Kilala ko siya personal. Personal, kilala niyo po. Alright. Yes, ma'am. Meron po kasing lumalabas na mga report ngayon na ito pong si Congressman ay also obviously involved in the construction business. Okay. Okay. And then it appears, sir, that via reports that there are 2 construction firms owned by his family na nakakuha daw ng bilyon-bilyon na proyekto since 2013. I believe si Congressman Edwin Guardiola just won a term. It was his first time to be congressman noong 2022. Do you know about this, sir? First time siya noong 2022, pero ang di ko po alam kung nag-divest na siya or contractor siya up to now. Pero bago siya naging congressman, nung makilala ko siya 2022 pero alam ko na siya ay contractor before 2022. Is this dapat ho kaya para sa inyo ipatawag din si Congressman Edwin Guardiola dahil nga mula... Yes, ma'am, definitely. Ano na lang po ito, yung 15 private contractor na pinangalanan ni Presidente, baka nga kami po hindi lang 15, baka umabot na sa 20 yan. Patatawag po namin lahat yun, yung owner nun. Once and for all, malaman din po namin kung merong kamay ang congressman doon sa mga contractor na yun. Especially po yung 15. Opo. Si Congressman Zaldico. Patatawag din po namin kung nababanggit yung pangalan niya doon sa 15 contractor. Yeah, but SunWest is number 8, sir. Doon po sa ipinakita ni Pangulo, hindi ho ba? Opo. Definitely mapatatawag siya ng TRICOM. There's no problem with that. But, Congressman, help us understand this. Papaano ho kaya maituturo ang kinalaman or culpability ng isang politiko na lang dito po sa palpak o kaya ghost projects? I mean, how does one actually point an accusing finger and prove, sir, that a politician is involved? Ma'am, ganito po yung gusto namin mangyari sa TRICOM. Once and for all po, masettle din namin yan kung merong involved na congressman. At sinabi naman po, narinig ko yung interview ni Congressman Terry Redon, kapag may involvement kagad ng congressman, ipapasa po namin kagad yan sa investigating body or magre-recommend po kagad kami ng filing of charges. No ifs and buts po dyan. Yan po ang pwede nyong masiguro dito sa TRICOM namin. Kasi ma'am, kung hindi naman din po namin sisimulan, tumatagal po up to now, ang Senate po nagsimula na ng investigation nila. Definitely, hindi ko po alam kung meron ding mga senador na contractor or may involvement din sa contractor. Ganun din po naman sa Kongreso. Gusto rin naming malinawan yan para malinis din naman po. Kasi nga sabi ko kanina, 300 plus kaming congressman. Kung merong mangilan-ngilan dyan na congressman na may involvement dyan sa anomaly niya, lalo na sa flood control project, mapangalanan po nang sa gano'n naman yung 300 plus na congressman, malinis din naman yung pangalan nila na walang kaalam-alam. Parang gano'n din po yung sinasabi ni Congressman Richard Gomez, hindi ho ba, na ang lumalabas? Tama po. Opo. Ang lumalabas once and for all po, kasi tulad po ng Metro Manila, I can only speak for Metro Manila Congressman. Naniniwala po ako na walang kontraktor sa amin sa mga congressman namin. Siyempre, lahat po kami, pag sinabi niyong congressman, so sali kami ron. Kahit paano, kung wala naman kami kinalaman at hindi kami mapangalanan doon, lumalabas din po kami sa district namin at lumalabas din po kami, may pamilya rin po kami na at least matanggal yung responsibility namin pagdating dyan sa mga project na yan. Dahil sabi ko nga, hindi lang gamit at bagay na wala rito, pati buhay na wala rito sa flood control na to. 2 things, sir, no? Papatawag niyo ho ba si Mayor Benji Magalong? Pwede, ma'am. Nasabi na rin po namin yan kung meron siyang ebidensya at sinasabi naman niya meron siyang ebidensya.
patatawag po namin siya para malinawan din po kami. Okay. And the other one is, I know, sir, there is parliamentary courtesy, ano po. But Senator Ping Lacson, after his privileged speech, and of course, after he said earlier that there are supposed to be, at least from his source, 67 congressmen or women involved as or are also contractors. Maaari ho ba sa palagay nyo, would it be a good idea? And again, I know there is such a thing as parliamentary courtesy. Ipapatawag ho kaya si Senator Ping? Kasi sabi nyo nga, name names. Ma'am, because of the parliamentary courtesy nga po, tatanungin po namin siya. May parliamentary courtesy pero hindi rin naman po bawal na bigyan namin siya ng invitation. Nasa kanya po yun kung pupunta siya o hindi. Pero siguro pwede rin po namin siyang tanungin kung sino yung 67 na yon at kami po mag-imbestiga. Pero kung sa tingin niya, yung Senate naman po, nag-iimbestiga rin naman, ang akin po na kasi rito, ma'am, yung 67 names na yun, dapat mailabas na rin dahil sabi ko nga 300 plus po kami. So, you agree, kung para po sa inyo, in your opinion, it's a good idea to invite Senator Ping Lacson as well? Opo, definitely, ma'am. Alright. Just on a last note, no, Congressman, ito nga tinatawag na third party. Sabi nyo nga, mag-iimbestiga kami pagka may makita na may involvement ang isang congressman ay ilalagay sa, ililipat na namin yan sa ibang body that will investigate this. There was a suggestion, sir, by Mayor Benji Magalong to tap ex-magistrates, dating mga Supreme Court justices at dating mga ex-generals to also lead the probe. What do you think of this? Do you think this is a good idea? Yeah, definitely. I agree with that. Sabi ko nga, dapat yung mga the likes of Architect Palafox, yung isa dyan, baka pwedeng merong retired justice. Maganda po yun, magkaroon ng isang body na mag-i-investigate, yung independent body talaga. Para siguro mawala rin yung agam-agam ng publiko na parang lutong makauto pag Senate at Congress na nag-imbestiga. Pero in the meantime kasi, ma'am, kung mapapasin niyo po, it has been almost 2 weeks mula noong nagsono si Presidente. Yan po ang naging issue, yung flood control. At nadadrag naman po talaga ang pangalan ng mga politiko. So hanggat wala pong investigating body na independent na nagaganyan, siguro pwede rin nilang tignan yung TRICOM tsaka yung Senate. At yan naman po naniniwala ako kapag yan, sabi nyo nga, nilutong Macau ng Kongreso, credibility rin po namin ang stake dyan. At so far naman po, even doon 19 Congress at ngayon, wala naman pong record na gano'n ng Kongreso. In example ko nga sa inyo yung Quadcom, di po ba? Natapos siya ng maganda naman yung credibility. So hopefully po, bigyan din kami ng benefits of the doubt yung Congress at pasimulan yung TRICOM nang makita rin ng publiko. Nanonood po ang taong bayan dahil sabi ko nga kanina pa paulit-ulit, may buhay na nawala rito. Lalo na yung Ghost Project, ano po yun, hindi dapat palagpasin. That is a mother of all scam.